Magandang gabi, Pilipinas. Bayan puspusan ng pagkilos ng Department of Public Works and Highways para magkaroon ng pansamantalang tulay kapalit ng bumagsak na Pigatan Bridge sa Alcala, Cagayan. Ang Pigatan Bridge kasi ang nag-iisang tulay na nagdudugtong sa Tuguegarao City sa halagang bahagi ng Cagayan at Apari na isa sa food baskets ng bansa. Kasabay ng pagbuo ng rerouting plan, nagsasagawa rin ang lokal na pamahalaan ng investigasyon kung overloading o integridad ng struktura ang dahilan ng pagbagsak ng Pigatan Bridge. Yan ang ulat ni Gab Villegas. Tiniyak ng Department of Public Works and Highways na popondohan nito ang muling pagtatayo ng bumagsak na Pigatan Bridge sa bayan ng Alcala sa Cagayan. Sa isang panayam, sinabi ni Public Works Secretary Vince Dizon na hinahanapan na nila ng pondo ang pagtatayo sa tulay. Ayon pa sa kalihim, mahalaga ang nasabing tulay dahil ito ang nag-iisang tulay na nagdurugtong sa Tuguegarao sa hilagang bahagi ng Cagayan na itinuturing bilang food basket ng probinsya. Nakikipag-ugnayan na ang pamahalaang panlalawigan ng Cagayan sa Department of Public Works and Highways Region 2 para sa muling pagtatayo ng tulay. Ipinag-utos na ni Cagayan Governor Edgar Aglipay ang investigasyon at inutusan ang Cagayan Police na bumuo ng rerouting plan. Kagabi ng personal na ininspeksyon ng gobernador ang bumagsak na tulay at nakipag-ugnayan kay Alcala Mayor Tin Antonio at sa mga opisyal ng DPWH at Cagayan PNP. Ayon kay Mayor Antonio, 45 taon na ang nasabing tulay na pinakamatanda sa kanilang bayan at 18 tonelada lamang ang pinahihintulutang bigat ng mga sasakyan dumaraan dito. Dumadaan sa tulay ang mga truck at iba pang sasakyan patungong Northern Cagayan at Ilocos Norte. Tinitignan na rin ng provincial government ang pagsasampa ng kaso laban sa mga may-ari at operator ng truck kung mapatunayan na nilabag nito ang weight limit ng tulay. Sa inilabas na abiso ng Alcala LGU at DPWH Regional Office 2, pinapayuhang dumaan ang mga light vehicles sa Pigatan Marabura Barangay Road habang ang mga heavy vehicles ay maaaring dumaan naman sa Junction Gataran, Cumao, Kapisayan, Santa Margarita, Bolos Point Road, patungong Baybayog, Bagao, Santa Margarita Road. Patuloy namang hinihintay ng Cagayan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ang magiging resulta ng investigasyon mula sa DPWH kung overloading o problema sa structural integrity ang itinuturong sanhi ng pagguho ng tulay. Aabot sa 7 ang mga sugatan at nakauwi na rin ang mga ito sa kanilang mga tahanan. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.